Hello everyone, I am Eliza Caballero Simpal from DSSW2A. In this video, I will be presenting to you the part 2 of chapter 21 of Rizal's life and work entitled Exile in Dapitan. Today, we're gonna talk about the journey of Rizal during his exile in Dapitan and how did he spend his years in there as a physician, engineer, educator, researcher, linguist, and an artist. We would also talk about his civic projects and his contribution to the science world as well as his artworks during his time in Dapitan. So let's talk about Rizal as a physician. So pagdating ni Rizal sa Dapitan, pinractice niya yung prowess niya sa pagiging doktor. Marami siyang naging patients doon. Pero karamihan is mga mahihirap na walang kakayahang magbayad ng pang-treatment at pambili ng gamot nila kay Rizal. Kaya ang lifesaver natin si Dr. Rizal, ang ginawa niya ay binibigyan niya ang mga ito ng free na gamot. He even wrote to his co-doctor na friend from Hong Kong na si Dr. Marquez the situation of his patient in that time. Ang sabi niya pa sa letter, "Here, the people are so poor that I have even to give medicine gratis." Pero hindi naman lahat ng mga naging patient ni Rizal is mahihirap. Meron ding mga mayayaman na talagang dinayo pa siya sa Dapitan dahil sa kanyang kakayahan, lalo na sa larangan ng eye surgery. In August 1893, his mother and his sister Maria arrived in Dapitan and lived with him for a year and a half. So, nung pag-visit ng mother niya sa Dapitan, inoperahan niya ulit ang mata ng kanyang nanay. Kung matatandaan natin, 2 beses na niyang naoperahan si Doña Teodora and this time is the last time. However, although naging successful ang operation ng nanay niya, pero dahil hindi pinansin ni Doña Teodora ang bilin ni Rizal na huwag alisin ang bandage na na-infection ito. At this time, nasabi niya sa kanyang bayaw na si Hidalgo, which is ang asawa ng kanyang ate Saturnina. Dito niya umano na pagtanto kung bakit sinasabi nila na hindi pwedeng gamutin ng isang doktor ang sarili nitong pamilya. So dahil nga naging matunog ang pangalan ni Rizal sa larangan ng medisina, maraming mga pasyente ang dumadayo sa kanya from other parts ng Philippines. There's from Luzon, Bohol, Cebu, Panay, Negros, and Mindanao. At ang iba, galing pa ng ibang bansa like from Hong Kong. Kabilang sa mga mayayamang individual na naging pasyente ni Rizal ay si Don Ignacio Tumarong. Sa sobrang tuwa niya noon dahil nagamot ni Rizal ang eyesight niya, binigyan niya si Rizal ng 3,000 piso or 3,000 pesos, which is a very large amount nung mga panahong yon. Sumunod naman ay isang Englishman na binigyan siya ng 500 pesos after a successful surgery. Ang isa namang hasyendero na tubong akla na si Don Florencio Azcaraga ay nagbigay ng isang kargo ng sugar bilang pambayad sa paggamot sa kanya ni Rizal. So grabe kung siguro nabubuhay lang sa panahon natin ngayon si Rizal talagang yayaman siya ng husto Biruin mo, hindi lang siya eye specialist, talagang malawak ang kaalaman niya sa medisina. At kung nabubuhay lang siya ngayon, malamang sa malamang, daig niya pa ang mahuhusay ng mga doktor ngayon. At baka nga siguro, walang ay posible na malamang ay may panlunas sa siguro tayo ngayon ng cancer. Anong malay natin, di ba? Kung ganito ba naman siya i-describe sa book na ito. So, going back to the topic, Dr. Bantug, isa siyang physician at Rizalist. Sinabi niya na naging interesado si Rizal sa mga local medicines and ang uses ng mga medicinal plants. He studied the medicinal plants of the Philippines and pinag-aralan niya rin ang iba't ibang curative values ng mga medicinal plants na yon. So, pinag-aralan niya ang mga bagay na ito para sa mga mahihirap na hindi afford yung mga imported na gamot. Kung hindi nila kayang bumili ng gamot, binibigyan sila ng prescription ni Rizal gamit ang mga medicinal plants. So, let's talk about Rizal as an engineer. So, si Rizal, meron siyang title which is isa siyang expert surveyor. Nakuha niya ito nung nag-aaral siya sa Ateneo. So, hindi naging sapat lang para kay Rizal ang practice. Talagang nagbasa siya ng mga engineering books para madagdagan ang kaalaman niya sa larangan ng engineering. So pagdating niya sa Dapitan, doon niya na-apply ang kaalaman niya sa engineering by constructing a system of waterworks na magpo-provide ng clean water para sa mga tao roon.
Modern engineers were amazed by his ability and talent dahil nga noong panahon ni Rizal is very kulang sa mga kagamitan at wala rin siyang natanggap na tulong mula sa Spanish government. Kaya manghang-mangha ang mga modern engineers na nakakita ng gawa ni Rizal. Isa na nga roon ang American engineer na si Mr. H.F. Cameron. Ang sabi niya pa nga, another famous and well-known water supply is that of Dapitan, Mindanao, designed and constructed by Dr. Rizal during his banishment in that municipality by the Spanish authorities. This supply comes from a little mountain stream across the river from the Dapitan and follows the contour of the country for the whole distance. When one considers that Dr. Rizal had no explosive with which to blast the hard rock and no resources save his own ingenuity, one cannot help but honor a man who, against adverse conditions, had the courage and tenacity to construct the aqueduct, which had for its bottom the fluted tile from the house roofs, and was covered with concrete made from lime burned from the sea coral. The length of this aqueduct is several kilometers, and it winds in and out among the rocks and is carried across the gullies in bamboo pipes, upheld by rocks or brick piers to the distribution reservoir. Cameron's praise reflects his admiration for Rizal's resourcefulness, courage, and determination in overcoming adverse conditions to benefit the community with a reliable water supply system. And now let's talk about the civic projects of Jose Rizal and Dapitan. Pagdating ni Rizal ng Dapitan, nakita niya ang kalagayan ng bayan na iyon, which is very dirty, napabayaan na at walang progress. He was very sad sa nadatnan niya. Kaya during his exile, he decided to improve it and hinikayat niya yung mga tao doon na maging civic-minded. Marami siyang nagawa to improve the city. Aside from making waterways, he also drained the marshes doon na pinagmumula ng sakit na malaria. Bilang isang doktor na nakapagtapos sa Europa, alam niya kung ano ang pinakasanhi ng sakit na malaria. Kaya iyon mismo ang unang ginawa niya ay dinrain niya yung mga marshes doon na pinamamahayan ng mga lamok na nagdadala ng sakit na malaria. Sumunod naman, yung 500 pesos na binayad sa kanya nung Englishman na patient niya ay ginastos niya para makapagpagawa siya ng mga street lamps or lighting system, which is ang mga lamps na ito ay pinapagana ng coconut oil dahil hindi pa naman uso ang kuryente noon sa Pilipinas. It was only on 1894, the first electric lights were introduced to Manila. Another civic project of Rizal was the beautification of Dapitan. So, kasama si Father Francisco Sanchez, he remodeled the town plaza in order to enhance its beauty. Sa harap ng simbahan doon, ginawa niya kasama ng padreng kaibigan ang isang malaking relief map ng Mindanao. He used soil, stones, and grass para magawa ito. Ang bagay na ito ay nandoon pa rin until now. So, you can visit it in the church dahil until now, nandun pa rin ito sa harap ng simbahan. Now, let's talk about Rizal as an educator. Ever since na nagkaisip si Rizal, alam niya na napakahalaga ng education sa buhay ng tao. Kaya during his travel around Europe, talagang pinag-aralan na niya ang educational system ng mga modernong countries. Nagplano pa nga siya noon na gumawa ng sarili niyang paaralan para sa mga kalalakihan doon para turuan sila ng pedagogical concept na wala noon sa Pilipinas. His exile in Dapitan gave him a chance to perform his educational ideas. Gumawa siya ng school in which attended by selected prominent families from Dapitan. So, sa letter na pinadala niya noong March 13, 1895 kay Blumentritt, nasabi niya na meron siyang 16 pupils at lahat ng mga ito ay walang binabayarang tuition fee. Instead of paying tuition fee, ang ginawa ni Rizal ay pinagtatrabaho niya ang mga ito sa kanyang garden, sa mga fields despite of being son of prominent families, as well as sa mga construction works sa community. So instead of charging them as tuition, ginawa niyang kapakipakinabang ang mga pupil niya sa community.
Tinuruan niya ang mga ito na magbasa at magsulat ng mga lengguaheng kabilang na ang English at Spanish. Tinuruan niya rin ang mga ito ng geography, ng history, at mathematics, which focuses on arithmetic and geometry, industrial work, nature study, morals, and gymnastics. Tinrain niya rin ang mga ito on how to collect specimens of plants and animals, to love thy work, and also kung paano umakto ng tama ang isang lalaki. Itinuro niyang lahat iyon sa mga pupil niya. So, nagkaklase sila during siesta time, which is 2 p.m. until 4 p.m., wherein si Rizal is nakaupo sa isang duyan at ang mga pupil niya is nakaupo sa isang bench na kawayan. So, ang ginawa ni Rizal is in-alternate niya yung pagtuturo. Halimbawa, today is ginamit niya ay ang Spanish na lengguwahe during their classes. Then, the next day, gagamit naman siya ng English language at gaya rin ng experience niya from Ateneo na may hierarchical pattern. Ganon din ang nangyari during ng pagtuturo niya sa dapitan, in which yung mga best pupil or yung tinatawag nilang emperor ay nakaupo sa pinakaharap ng bench, while the poorest pupil is nakaupo sa may paanan ng bench. So, during their recess time, nagpapa-apoy sila sa garden ni Rizal para itaboy ang mga insects. Then, they pruned the fruits and manured the soil. So, pag after class naman, or kung wala silang klase, Rizal encouraged them to play games para lumakas ang kanilang katawan. He also encouraged sports, kabilang sa mga ginagawa nila ang gymnastics, boxing, wrestling, stone throwing, arnis, at boating. So, let's talk about this hymn to the Talisay tree. So, naganap yung pagtuturo ni Rizal sa bahay niya sa Talisay, kung saan din meron siyang farm, pati hospital. Ang pinaka-favorite niyang rendezvous with his pupil is under the Talisay tree, in which dun din nagmula ang pangalan ng lugar na iyon. So, to honor that tree that witnessed his time with his pupil, gumawa siya ng tula, which is ang Himno a Talisay. Ito ang original na title ng Hymn to the Talisay Tree. Ipinakanta niya ang poem na ito sa mga pupil niya. Gusto ko sanang marinig at iparinig sa inyo ang kantang ito, kaya lang wala akong mahanap na source mula sa Google or YouTube. Pero kung alam nyo, then ito naman yung interpretation ng kanta or poem na ito. Ang himno sa Talisay ay nagpapakita ng malalim na connection ni Rizal sa kalikasan at sa kanyang pilosopiyang pang-edukasyon na nakatuon sa pagpapalago ng isip at espiritu ng mga kabataang mag-aaral. Ang Talisay Tree, isang sagisag ng lakas at tibay sa natural na mundo, ay naging sentro ng kanyang mga aral at pagtitipon kasama ang kanyang mga estudyante. Sa himno, binubuo ni Rizal ng buhay ang tanawin ng dapitan, kasama ang mga buhangin sa baybayin, mga mabatong bundok, at ang Talisay Tree bilang marangyang tahanan. Pinupuri niya ang kagandahan ng kapaligiran, ang masaganang mga lambak na pinararangalan ng mga bulaklak, at ang puno ng talisay na nagbibigay ng inspirasyon sa paglago at pagmuni-muni sa kanyang mga estudyante. Binibigyan ni Rizal ng dangal at tapang ang kanyang mga estudyante. Inilarawan sila bilang mga kabataang walang takot na handang harapin ang mga hamon sa buhay ng may kalmadong lakas. Sila'y inilalarawan bilang mabilis, mapayapa, at hindi takot sa mga elemento ng kalikasan na sumasagisag sa mga bertud ng tapang at tibay. Ang himno rin ay nagpapakita ng masalimuot na edukasyon na ibinibigay ni Rizal, kung saan ang akademikong pag-aaral ay isinasama sa praktikal na kasanayan at pakiramdam ng tungkulin sa pamilya at lipunan. Ang kanyang mga estudyante ay bihasa sa iba't ibang larangan, mula sa siyensya at wika hanggang sa gawaing pangkamay at depensa na nagpapakita ng paniniwala ni Rizal sa komprehensibong edukasyon. Ang koro ng himno ay nagbibigay pugay sa Talisay Tree bilang sagisag ng pagtitiis at pangarap na sumasalamin sa mga ambisyon ng mga estudyante ni Rizal na umunlad at magkaroon ng
positibong epekto sa kanilang kapaligiran. Sa kabuuan, ang himno sa Talisay ay naglalarawan ng mga ideal ni Rizal sa edukasyon, pagpapahalaga sa kalikasan, at tungkulin sa lipunan. Kaya't ito ay isang angkop na pagpupugay sa kanyang pamana sa edukasyon sa Dapitan. Next is the contribution of Rizal to science. Since hindi pa naman masyadong na-explore ang Mindanao noon, nakita ito ni Rizal as a rich virgin field for collecting specimen. So, sakay ng kanyang baroto, kasama ng kanyang mga pupils, he explored di kagubatan at mga katubigan ng Dapitan para maghanap ng iba't ibang specimen ng insekto, mga shells at mga halaman. Lahat ng mga nakokolekta niyang specimen is ipinapadala niya sa mga museum sa Europa, lalong-lalo na sa pinakamalaking museum noon, ang Dresden Museum. So, instead na pera ang pinagbabayad nila sa mga specimen, nagpapadala na lang ng mga books ang mga European scientists sa kanya at mga surgical instruments, which is very pabor kay Rizal. Mayroong mga rare species din na na-discover si Rizal upon his stay in Dapitan. Una ay ang Draco rizali. It is a species of flying dragon with extended wing-like ribs, making them able to glide up to 9 meters. Sumunod naman ay ang Apogonia rizali. This beetle is part of the family Scarabaeidae, commonly known as scarab beetles or dung beetles. Naming of this beetle after Rizal is an attribute to his contribution to science and his interest in various fields, including natural history. And another one is the Rhacophorus rizali. The Rhacophorus rizali is a part of the Rhacophorus genus, which includes 3 frogs commonly found in Southeast Asia. This species was discovered and named in honor of Rizal's contribution to science and his advocacy for environmental conservation. The naming also reflects Rizal's deep connection with nature and his interest in studying various forms of life. So, hindi lang ang pagpapadala ng mga specimen ang ginawa niya. Rizal also conducted anthropological, ethnographical, archaeological, geological, and geographical studies, as revealed by his voluminous correspondence with his scientist friends in Europe. There was no limit to his scientific versatility.